Sabi kanina ni Brother Billy, nakikita nyo lang ako sa screen mga kapatid. Ngunit sa ngayon ay personal nagkakakita tayo mga kapatid ng harap-harapan. Nais ko rin sana iparating sa inyo na gustong-gusto ni Sister Remy kasama ko siya. Ngunit hindi po pinahintulutan ng pagkakataon na makasama ko siya sa ngayon sa bakasyong ito. Ngunit sa susunod siguro. Praise God sa mga hindi nating inasahan mga pangyayari. Now, kanina po sa ating Bible reading, kung inyong napapansin, Matthew chapter number 24. Yan po ay tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Ngunit mayroon pong mabigat na damdamin na aking naramdaman sa ngayon, na bago po ako pupunta doon sa timang inihanda ko, sa umagang ito, may nais po akong dadalhin sa inyo na tila bagay pinagkaloob ng Panginoon sa akin sa umagang ito. Ngayon lang mga kapatid na napakabigat para sa akin na hindi ko sasabihin. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marahil na narinig nyo na ang mga pangaral na ito, ngunit nais ko lang pong ulitin ulit. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kung may mga Biblia po kayo, tingnan po natin. Let's all stand. Let's give reverence to the reading of the Word. Isang bersikulo lang po ang aking babasahin. Titus 2:13. Sabi po ng Biblia, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your words. Thank you for the anointing that we felt today. We pray, Lord Jesus, that as we open our hearts, you will fill it with your words. That you will fill it with wisdom, fill it with knowledge, fill it with power, oh God, hallelujah. That will protect us, oh Lord, hallelujah, from all wiles of the devil, all wiles of the enemy, oh God, hallelujah. That may we push through and have a breakthrough in your spirit, oh God, hallelujah, to the day. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Kamayan mo yung katabit, sabihin mo sa kanya, Jesus is coming. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. God bless you. You may be seated. Maaari po tayong maupo mga kapatid. Bago po ako tutuloy doon po sa tema na aking naihanda para sa araw na ito, nais ko lang pong balikan po natin ang ilang mga palagay ko na naipangaral ko na mga pangaral mga kapatid sa iglesyang ito. Hindi ko lang maalala kailan o hindi ko lang maalala kung sa online. Ngunit nais ko pong balikan natin ang tatlong talinhaga ng Luke chapter number 15. Sa mga dati na, palagay ko narinig nyo na ito. Ngunit nais ko lang pong sariwain natin ang mga talinhagang ito. Una sa lahat mga kapatid, sa Luke chapter number 15 ay mayroon pong tatlong talinhaga. Which are very common. Napaka-common na po sa atin. Una po ay ang talinhaga ng nawawalang tupa. Pangalawa po ay ang talinhaga ng nalalawang mamera. Nawawalang mamera. At ang pangatlo po ay ang talinhagang ang mapanibugong anak. Tama ba yung term ko? Mapanibugo ba? Tama ba yung term ko? Hindi. Okay. Kung ating pong susuriin ang talinhagang ito, mabigat lang sa aking kalooban na hindi ko sasabihin ang mga katagang ito sa araw na ito. Una, mga kapatid, ay ang talinhaga ng nawawalang tupa. Kung atin pong susuriin ng maigi ang talinhaga ng nawawalang tupa, unang-una sa lahat, ang tupa po ay may sense. Ang tupa ay may sense. So, ibig sabihin, nung siya po ay nawala, alam niya na siya ay nawawala. Dahil wala na siya sa kawan. Naligaw siya. Alam ng tupa na siya ay nawawala. And everybody say amen. Amen. Ngunit ang problema, hindi niya alam kung paano bumalik. Alam niya, nawawala siya dahil wala na siya sa grupo. Alam niya na iba na yung dinadaanan niya dahil hindi niya nakasama yung mga dati niya kasama.
So, ibig sabihin, nawawala siya. Hinahanap-hanap niya ang kanyang mga kasama, hindi niya na makikita. So, conscious siya sa kanyang kalagayan. Conscious siya sa kanyang kalagayan. Ngunit hindi niya alam kung paano bumalik. Kaya ang sinabi ng Biblia, hinanap siya ng pastor. Dapat niyong alamin mga kapatid, na kapag ang tupa ay nawala sa kawan, hahanapin siya ng pastor. Hahanapin at hahanapin ka ng pastor. Bakit nawala yung isang tupa? Maaring siya ay naligaw. Maaring siya ay nawala sa landas. Maaring siya ay hindi na alam kung paano bumalik. Kaya po siya hinanap ng pastor. At nung hinahanap siya ng pastor, ano ginawa ng pastor? Kinuha siya at binuhat siya. Binalik doon sa kawan. Tingnan niyo ang pangalawang talinhaga. Ang nawawalang mamera. Kung ikumpara mo ang talinhaga ng nawawalang tupa sa nawawalang mamera, ang mamera ay hindi conscious. Wala siyang buhay. Hindi niya alam na siya ay nawawala. Nasaan siya? Nasa loob lang ng bahay. Pero hindi niya alam na siya ay nawawala. Nai-enjoy niya yung liwanag ng ilaw. Nai-enjoy niya yung usapan namin ni Brother Billy. Nai-enjoy niya yung usapan ng mga magkakapatid. Nai-enjoy niya yung pagkain nandun sa looban. Pero hindi niya alam na siya ay nawawala. Pero nasaan siya? Diyan lang sa loob ng bahay. Nasa loob lang siya ng bahay, ngunit indifferent siya sa everything. Nasa loob lang siya ng bahay, nai-enjoy niya ang lahat ng bagay, ngunit ang sabi ng Biblia, siya ay nawawala. Posible ba na ikaw ay nandito sa loob ng simbahan, hindi mo alam na ikaw ay nawawala? Andito ka nakaupo lang, nakikinig ka sa pangaral, nai-enjoy mong salita ng Diyos, ngunit ang sabi ng Biblia, ikaw ay nawawala. You are unconscious that you are lost. Kaya kailangan pangaralan ka. Kailangan paminsan-minsan pukpukin ka. Kailangan paminsan-minsan ay sipsipain ka kung maaari. Para matauhan ka na ikaw pa yung nawawala. Nandito lang tayo sa loob ng simbahan, mga kapatid. Ngunit, na-enjoy natin lahat ng bagay, ngunit ang sabi ng Biblia, tayo ay nawawala. Bakit? Hindi na tayo nananalangin. Hindi na tayo nag-aayuno. Hindi na tayo nagkikinig sa salita ng Diyos. Pag may nangangaral, hindi na natin pinapansin. Pag nangangaral lang yung magulang, nangangaral lang yung kapatid, nangangaral lang yung mga mahal sa buhay, ni baliwala sa'yo. Isang tanda na ikaw ay nawawala dahil hindi ka na nakikinig sa mga magulang mo. Hindi ka na nakikinig sa mga kapatid mo. Hindi ka na nakikinig ng tamang konsyensya. Ang iniisip mo lang ay, mas marunong ako sa kanya. Ang iniisip mo lang ay, pagpapalain pa rin ako. Ang iniisip mo lang ay, makaluma yan ang kanyang ideya. Ngunit dapat mong alalahanin, mga kapatid, na kung ano man ang makaluma, 1 plus 1 is always equals 2. Hindi po yan nagbabago. Kailanman ang 1 plus 1 equals 2 ay hindi magbabago. Huwag mong sabihin ay lumang mathematics na yan. Pag binago mo yan, tibag ang buong siyensya. Pag sinabi mo ng 1 plus 1 equals 1, tibag ang buong mathematics. Wala na. Yan ang pinakapundasyon. So huwag mong sabihin ay makaluma na yung turo ng pastor. Huwag mong sabihin makaluma na yung pangangaral. Mga kapatid, ang totoo ay hindi magbabago kailanman. Truth is truth forever. Ang katotohanan ay katotohanan magpakailan paman. Hindi po yan magbabago. Kapag sinabi ng Biblia na mayroon lamang isang Diyos, kahit kailan, hindi po yan magbabago. Dahil yan po ay totoo. And everybody say amen. So huwag mong ipagsasabi lamang, mga kapatid, kung anong natutunan mong totoo. Hindi po yan magbabago hanggang kailan paman. Kaya sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Hindi po yan magbabago. So ang ikalawa, mga kapatid, ay ang nawawalang mamera. Dahil lang sabi niya, marunong na ako ng calculus. Marunong na ako ng biology. Marunong na ako ng physics. Marunong na ako ng higher mathematics. Hindi ko napapansinin yung basic foundation ng mathematics. Sabihin ng lost coin.
unconscious siya, nawawala siya, kailangan siya hanapin. Sinong naghanap? Doon na siya sa loob ng bahay, mga kapatid. Hindi naman siya naligaw sa labas eh. Nandun lang siya sa loob eh. Hindi siya sa labas. Hindi kagaya ng tupa, naligaw sa labas. Ang mamera, hindi naligaw sa labas. Naligaw siya sa loob. Amen. Praise God. Nawa, walang mamera ditong nawawala. Dalangin ko mga kapatid nga, kapag ikaw ay nandito sa loob ng simbahan, hindi ikaw ang mamerang nawawala. Kung hindi, hallelujah, kasama ka sa mga pagpapala ng Panginoon. Amen! Pangatlo mga kapatid, pangatlong talinhaga. Yung talinhaga ng, tama ba yun, panibughong anak? Ano bang tamang term? Prodigal son. Pero para sa akin, hindi prodigal son yun eh. Alibughang anak? Alibugha ba? I don't know the right term. Suwail na anak. Okay, ang anak na ito, ang sabi ng Biblia, kung ikumpara mo siya sa lost sheep, meron siyang kaalaman. Kumpara mo siya sa lost coin, alam niya, conscious siya, dahil tao siya eh. Hindi kagaya ng tupa. Ang tupa, ang alam niya lang naligaw siya, hindi siya marunong bumalik. Ang coin, hindi niya alam na siya ay nawawala at hindi niya rin alam kung paano bumalik. Kaya ang dalawang ito, kailangan hanapin. Lost sheep, lost coin, kailangan hanapin. Ngunit yung pangatlo, yung prodigal son, nung nakuha niya na ang kanyang ari-arian, anong ginawa niya? Umalis siya. Alam niya na siya ay wala na sa tahanan ng kanyang ama. Alam niya na siya ay palabas na sa pagkupkup ng kanyang mga magulang. And everybody say amen. Alam niya, sinadya niya, Brother Billy, na umalis sa tahanan. So alam niya na paalis na siya sa tahanan ng Diyos. Okay. Ang tanong, hinanap ba siya ng magulang? Hinanap ba siya? Hindi. Ang hinanap, nawawalang tupa. Ang hinanap, nawawalang mamera. Pero yung anak na lumayas, hindi hinanap. Hindi sumunod yung magulang na, nasaan na kaya ang anak ko? Saan na kayo napunta hahanapin? Hindi mga kapatid. Basahin mo ang buong Biblia. Hindi po siya hinanap ng kanyang magulang. Pinabayaan siya sa labas. Bahala ka dyan sa buhay mo. May isip ka na, may kaalaman ka na, graduate ka na ng kolehiyo. Mas marunong ka pa sa akin. Ang mga bata minsan kasi mga kapatid, kapag ang bata ay mula pagsilang hanggang sa mga 9-year-old, hanggang 10 or 11 or 12, sasabihin, ang papa kong pinakamagaling, alam lahat. Diba? Pagdating ng high school, college na, sabi, ay, marami palang hindi alam si Papa. Nakaka-discover siya sa kanyang pag-aaral na hindi pala alam ni Papa to. Pag edad niya na ng college, mas marunong pa ako sa aking Papa. Pag nagkaasawa na, nagkaanak na, may problema na sa anak, sana nandito si Papa. Ganyan tayo mga kapatid. Minsan, tinitake natin for granted yung ating mga magulang. Minsan, tinitake for granted natin yung kaalaman, ang eksperyensya ng ating mga magulang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bata na umalis sa kanilang tahanan ay hindi hinanap ng kanyang tatay. Ngunit, dapat nating ilagay sa ating kalooban, samantalang o habang hindi siya hinahanap, anong ginagawa ng tatay? Nag-expect na siya ay babalik. So sa araw-araw na wala ang kanyang anak, nandun lang siya nakaupo sa kanyang upuan, nakatingin sa malayo na one day, makita niya ang kanyang anak babalik. And everybody say amen. So nag-expect, bagamat hindi niya hinanap ang kanyang anak, ang kanyang pananaw ay nandun pa rin sa horizon that one day, ine-expect niya na babalik ang kanyang anak. And everybody say amen. Hindi niya hinanap, hindi siya lumabas ng tahanan para sunduin yung hanapin ang kanyang anak sa labas.
Hinayaan niya lang doon, ngunit nag-i-expect siya na one day ang anak na yan ay babalik. Nagkatotoo nga, dahil kumakain na siya ng pagkain ng baboy, dahil kumakain na siya doon, naubos na yung pera niya, nilustay niya lahat ng kanyang kayamanan, hanggat sa maubos na yung kanyang pera, na wala na siyang maaring pambili ng kanyang pagkain. Naghanap buhay na siya sa kanyang sarili. Hanggat sa matauhan. Kinakailangan minsan mga kapatid, dadanas tayo ng matinding paghirap bago tayo matauhan. Kailangan pa ba yun? Bakit ka pa dadanas ng matinding paghihirap mga kapatid kung pwede naman, na hindi na? Bago ka matauhan, bago ka lumusong sa ganyang sitwasyon, huwag mo nang pangahasan na lulusong doon. And everybody say amen. So nandoon mga kapatid, na kanyang nasubukan na siya kumakain na ng pagkain ng baboy. Sabi niya sa loob-loob niya, sa tahanan ng aking ama, ang daming litson doon. Sa tahanan ng aking ama ay may litsong manok. Sa tahanan ng aking ama ay may apritada. Sa tahanan ng aking ama ay kumpletong pagkain doon. Samantalang ako rito, naghihirap. Ang pagkain ko ay hindi na halos makain ng tao. Minsan mga kapatid, kailangan pang pukpukin tayo bago tayo matauhan. Bago ka man lamang kumain ng pagkain ng baboy, matauhan ka na dapat. Para hindi mo na maranasan ng ganong klaseng pangyayari. And everybody say amen. So, nung matauhan siya mga kapatid, sabi niya, uuwi ako sa amin, uuwi ako. Hindi pwedeng manatili ako sa ganitong sitwasyon. Samantalang ang aking magulang doon ay pinakamayaman. Samantalang ang aking magulang doon ay nagpapakain ng maraming tao. Samantalang ako rito, naghihirap, gutay-gutay ng aking damit. Wala na akong makain. Ang kanyang ginawa, umuwi siya. Bago siya umuwi, ano sabi niya? Sa kanyang kalooban, Ama, nagkasala ako sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na tawagin mong panganak. Hindi ako karapat-dapat. Sabi niya, sa kanyang kalooban, bago siya umuwi. So mga kapatid, nung matauhan siya, ganyan ang kanyang kalooban, napakabigat, umuwi siya. At samantalang siya ay malayo pa mga kapatid, andun na yung kanyang ama na nakaabang sa kanyang pagbabalik. Oh, hallelujah. Nakita ng kanyang ama ang kanyang pagbabalik. Malayo pa siya, nakilala na siya. Bagamat iba na ang kanyang pananamit, bagamat iba na ang kanyang kalusugan, bagamat iba na ang kanyang sitwasyon, kilala pa rin siya ng kanyang ama. Mga kapatid, hallelujah, malubog man tayo sa lusak ng kasalanan, malubog man tayo sa lusak ng karamdaman, kapag ikaw ay bumalik sa Panginoon, kilalang-kilala ka pa rin ng Panginoon. Kahit na ikaw ay napakalayo, mga kapatid, maaninag lang ng Panginoon ang iyong figure. Kilala ka ng Panginoon. Wala ka pwedeng itago sa Panginoon. Kilalang-kilala ka ng Panginoon. Kilala niya ang iyong pag-iisip. Alam niya ang iyong puso. Alam niya ang iyong sitwasyon. Excuse me. Glory to the name of the Lord. Kilala po tayo ng ating Panginoon. And everybody say amen. So malayong-malayo po siya mga kapatid, anong ginawa ng kanyang magulang. Now doon sa kanilang kapanahunan, mayroon po silang tinatawag na mga protocols sa ating kapanahunan ngayon. No? May mga protocols. O di kaya mayroong may mga ceremony sila na ginagawa. Kapag ang isang naglayas na anak at kapag bumalik, unang-una, hindi siya tanggap ng lipunan dahil siya ay lumayas. At ang una-unang gagawin ng mga nakakatanda doon sa kanilang village, mga kapatid, ay sasalubungin siya, hindi siya papapasukin sa perimeter ng bayan. Doon lang siya sa labas. Sasalubungin siya ng mga elders ng bayan, doon sa labas. At magkakaroon sila ng ceremony na tinatawag nilang kisasa ceremony, nababasagin po nila ang palayok. At kapag nabasag ng palayok, wala ka ng chance
na tawaging membro ng pamilya. Wala ka ng chance na tawaging kabahagi ng lipunan. Kung bagay, cast away ka na. Hindi ka nakasali dito. So may ceremony ang mga nakakatanda, ang mga elders doon, na harangan kanila, papasok sa bayan, at babasagin nila yung palayok, na kapag nabasag ng palayok, wala ka ng chance na magiging member ng community o ng member ng pamilya. So, samantala ang anak ay papalapit, naghahanda na rin yung mga elders ng community. Nasasalubungin siya at babasagin yung palayok. Dahil alam nila na ang anak na yon ay Joel. Alam nila na ang anak na yon ay rebelde. So, nagmamadali yung mga nakakatanda. Ngunit nakita ng tatay. Nakita ng ama. Sabi niya, hindi pwedeng mauna ang mga elder sa akin. Dapat ako ang unang sasalubong sa aking anak. Anong kanyang ginawa, mga kapatid? Tumakbo siya, di ba? Tumakbo siya. Bakit siya tumakbo? Nakikipagpaligsahan siya, mga kapatid, doon sa mga elders of the church o elders of the community. Na hindi siya maunahan sa kanyang anak. Kasi kung naunahan siya doon, mga kapatid, sa pagsalubong sa kanyang anak, wala nang chance yung batang yon. He will be condemned forever. He will be lost forever. Ngunit mga kapatid, ganun na lamang ang pagmamahal ng kanyang ama. Hallelujah, na siya po ay tumakbo, nakipaligsahan, nakipagtakbuhan sa mga elders ng community para lamang siya ang mauna doon, mga kapatid. Now, sa kanilang kapanahunan, ang kanilang pananamit ay iba kaysa sa pananamit natin. Mayroon silang mahabang robe na mahirap tumakbo kapag nakasuot ka ng ganong robe. Mahirap tumakbo, mga kapatid. Kaya anong kanyang ginawa? Tinaas niya ang kanyang robe para lumuwag lamang ang kanyang pagtakbo. Now, alam niyo ba, mga kapatid, na sa kanilang kapanahunan, kapag nakita yung binti mo, lalo ng lalaki ka, kahiya-hiya yun. Kahiya-hiya para sa kanila. Kaya na nagsusuot sila ng mga mahahabang damit para hindi makita ang kanilang binti. Ngunit nung ito'y tinaas niya, mga kapatid, kinanggap niya yung kahihiyan. Mauna lamang siya doon sa kanyang anak. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon sa atin. Tinanggap niya ang lahat ng kahihiyan para lamang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Para lamang tayo sasalubungin upang hindi po tayo mawala ng pag-asa sa Kanyang harapan. Inunahan niya, mga kapatid, hallelujah, ang kalaban. Inunahan niya ang protokol. Inunahan niya, mga kapatid, ang kaparaanan ng ibang mga tao upang kanyang maipakupkup muli ang kanyang nawawalang anak. Oh, hallelujah. So, ganun, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Malayo pa, nakita niya tayo na nanumbalik. Mga kapatid, bagamat hindi siya hinanap ng kanyang ama, ngunit ang kanyang ama is longing for a day that he will come back. And everybody say amen. Ang ating pinaghahanda po rito, mga kapatid, why do we go to church daily or every time that we can? Bakit nandito tayo sa iglesia, mga kapatid? Isa lang po ang ating pinaghahandaan, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat ng kaalaman mo sa kolehiyo, lahat ng iyong ari-arian dito sa mundo, hindi mo yan madadala. Pagbalik ng Panginoon, iwanan mo yan. Anong sabi ni Job? Pumarito ako ng hubot-hubad, babalik ako ng hubot-hubad. The knowledge that we have is temporary. The wealth that we have is temporary. Lahat po nandito sa atin temporary lamang, mga kapatid. Ang pinaghahandaan po natin dito ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Glory to the name of the Lord. Ang katanungan, ang mensahe na aking dadalhin sa umagang ito, ay ang katanungan, anong oras na sa orasan ng Diyos? Patalastas lang yung tatlo na yan, mga kapatid. Patalastas ko lang yun, mabigat sa aking puso kasi na hindi ko sasabihin ang ganong mga talinhaga. Ngunit ang lahat ng mga
napapakinggan natin, isa lang po ang tinutukoy niyan, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit ka ba nandito? Nais po natin na sa pagbabalik ng ating Panginoon ay makasalubong po natin siya, mga kapatid. Hallelujah. Makasama natin siya magpakailan pa man. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Anong oras na sa orasan ng ating Panginoong Diyos? Dapat nating alalahanin kanina, mga kapatid, na ang pagbabalik ng ating Panginoon, sinasabi niya rito, it is a blessed hope. Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Unang-una, nais po natin ng ating pag-asa ay isang, anong blessed sa Tagalog? Mapagpalang blasa. Mapagpalang pag-asa. It is a blessed hope. Pangalawa, mga kapatid, it is a comforting hope. 1 Thessalonians 4:18, wherefore comfort one another with these words. It is a comforting hope. Pangatlo, it is a purifying hope. 1 John 3:3. Pangatlo, it is a lively hope. 1 Peter 1:3, that He hath begotten us again unto a lively hope. So, ang pag-asa po natin sa Panginoon, una, it is a blessed hope. Pangalawa, it is a comforting hope. Pangatlo, mga kapatid, it is a lively hope. Pang-apat, mga kapatid, it is a purifying hope. 1 John 3:3, and every man that hath this hope in Him purifieth himself even as he is pure. Anong oras na sa orasan ng Diyos? Kung ating titingnan ang event sa mga pangyayari, mga kapatid, Calvary, doon sa Kalbaryo, pinagkaloob ng Panginoon ng kanyang buhay. And it was almost 2,000 years ago. Pagkatapos ng Kalbaryo, mga kapatid, siya ay pumanhik. He was resurrected from the dead, and then He ascended up into heaven. Nung siya po ay paakyat, ang sabi ng anghel, ang inyong nakikita, sa ganun ding anyo, siya ay babalik. So mayroon po tayong blessed hope, mayroon po tayong comforting hope, mayroon po tayong lively hope, mayroon po tayong purifying hope, that at the coming of the Lord, kung ano nakikita ninyo siyang umakyat mula sa inyo, ay sa ganun ding anyo, siya ay babalik. Siya ay babalik. Anong oras na? Sa orasan ng Diyos. Nung siya po ay umakyat, mga kapatid, nagpatuloy ang mga apostoles. Samantala ang Panginoon ay nawala sa kanilang paningin. Nagpatuloy sila ng gawain, mga kapatid, hanggang sa nagkaroon ng Dark Ages, hanggang sa nagkaroon ng maraming pangyayari, hanggang sa kapanahon ng ito. Patuloy na ipinapangaral ang salita ng Diyos. At ang pangaral, mga kapatid, is the same. The same. Hindi nagbago. Sa ating binasa kanina, mga kapatid, sa Matthew chapter number 24, mababasa natin na kung paano sa kapanahonan ni Noah, bago dumating yung tubig, sila ay kumakain, sila ay nagsasaya, sila ay nag-aasawa, mga kapatid, hanggat sa dumating ang, how many years na nangaral si Noah? 120 years? Anong pangaral? Ano ang pangaral ni Noah for 120 years? Ano ang kanyang pangaral? Tatanong ko sa inyo. Na magkakaroon ng baha. Nagbago ba ang kanyang pangaral? Simula na siya ay nangaral na magkaroon ng baha. Hanggat sa natapos, mga kapatid, nagkaroon ng baha, wala siyang ibang ipinangaral. Kundi magkaroon ng baha. Yun lang. Isa lang ang kanyang mensahe. Hindi nagbago ang kanyang mensahe.
ang mensahe ay ganun pa rin na magkakaroon ng baha. So nung sinabi ng anghel na ang anyo na inyong nakikita, sa ganun ding anyo siya ay babalik. Ano ang pangaral? Hindi nagbabago ang pangaral. Babalik ang Panginoon. Babalik ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po yan nagbabago. Hanggat sa hindi mangyayari ito, hindi po yan magbabago. Na babalik at babalik ang Panginoon. Ngunit ang tanong, anong oras babalik ang Panginoon? Tingnan mo ang ating mga kapaligiran. Sa binasa natin kanina mga kapatid, kung titingnan mo ang buong Matthew, chapter number 24, tila baga nangyayari na ang lahat ng mga hula. Nangyayari na tila baga sa ating kapanahunan ang lahat ng mga propesya. Meron na tayong AI. Diba? Ang taas na ng antas ng kaalaman ng siyensya. Meron na tayong electric cars. Meron na tayong mga satellite. Meron na tayong mga wireless. Dati mga kapatid, naalala ko, 1970s, pauwi ako ng probinsya. Bago ako sumakay ng barko, nagtelegrama ako. Darating ako dyan, nagtelegrama ako. Pauwi sa amin. Pagdating ko doon sa amin, akong tumanggap ng telegrama ko. Nauna pa ako sa telegrama ko. Ganyan ka-awkward noon mga kapatid. Ganyan ka-behind noon. Ngunit sa ngayon, isang pindot mo lang, buong mundo nakakaalam. Ang sabi ng Biblia, tataas ang antas ng kaalaman. Isa sa mga tanda na babalik ang Panginoon ay tataas ang antas ng kaalaman. Everybody say amen. Okay. Doon sa aking narinig nung kamakailan lang, mayroong doong gate sa Jerusalem. Na ang gate na ito ay nakasara simula nung mamatay ang ating Panginoon. At ayon sa mga nakakatanda doon sa Jerusalem, na ang gate na ito ay bubuksan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Bubuksan ang gate. The other week lang, narinig ko, Brother Billy, na unti-unti nilang binubuksan. Unti-unti nilang binubuksan yung gate na yan. Na ang sabi nila, hindi mabubuksan yan hanggat hindi babalik ang Panginoon. So anong tanda nun? Mga kapatid, ibig sabihin, napakalapit ng bumalik ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, dalawa ang nasa higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawa ang gumigiling, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawa ang nasa bukid, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Ilang porsyento ang nawawala, mga kapatid? Ilang porsyento? 50%. Dalangin ko, mga kapatid, sa araw na ito, na hindi sana aabot ng 50% ang maiiwan. And everybody say amen. Everybody say amen. So pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kukunin niya in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, sabi ng Corinthians. And we which are alive will be caught up together with them in the air. Kukunin po tayo ng Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating sarili. Kung tayo po ay ang nawawalang coin, nag-enjoy tayo sa Holy Ghost speaking in other tongues na nakikipakinggan natin, ihanda po natin ang ating sarili. Baka isa ka sa mga 50% na maiwan. Huwag naman. Sayang. Pinanganak kang Pentecostal, pagdating ng Panginoon, hindi ka na Pentecostal. Sayang ang panahon na ikaw ay pinalaki sa simbahan. Ngunit pagdating ng panahon, wala ka na sa simbahan. Kagaya ka ng alibuhang anak. Andyan ka nga sa simbahan, you are a lost coin. Kailangan mo pang hanapin. Huwag naman na ikaw ay maligaw sa labas, kagaya ng lost sheep. Kung hindi, ihanda po natin ang ating sarili, mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At any moment, hindi po natin alam kailan babalik ang ating Panginoon. It might be today, it might be tomorrow, it might be the other day, next day.
Ngunit ang mahalaga po mga kapatid, it's not on how long have you been serving the Lord. Or how long have you been baptized in the name of the Lord. Ang importante ay yung current status sa harapan ng ating Panginoon. Di bali ng nakaraan, mga kapatid, ang mahalaga ay yung kasalukuyang katayuan sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ni David, search me, O God, know my heart today. Panginoon, suriin mo ang aking puso. Alamin mo, Panginoon, kung mayroon mang hindi maganda rito, tanggalin mo, Panginoon. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Dahil minsan mga kapatid, wala na tayo sa guidance, nawawala ng ating espiritu, nawawala ng ating respeto, nawawala ng ating right conscience, mga kapatid. Kaya ang sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Dahil minsan mga kapatid, dahil sa ating kaalaman, nawawala na ang espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi na natin napapansin mga kapatid na kumikilos ang ating Panginoon. We are indifferent, hallelujah, kahit na nandito tayo, bagamat andito tayo, ang ating isipan ay nandun sa ating mga sinampay. Ang ating isipan ay nandun sa ating mga hayop na hindi pa napakakain. Ang ating isipan ay nandun sa ating negosyo na baka nagsara na ito. Ang ating isipan ay nabagabagan tayo mga kapatid sa ating mga pangyayari. Ngunit kapag nandito ka sa lugar na ito, ituon mo ang iyong sarili na babalik ang ating Panginoon. Suriin mo ang iyong puso sa oras na ito, Panginoon, karapat dapat ba akong tawaging iyong anak? Panginoon, karapat dapat ba ako, Panginoon, hallelujah, na makasama kapag ikaw ay babalik. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos na ikaw at ako, hallelujah, ay kanyang masumpungan na nagiging matapat sa paglilingkod sa Kanya sa panahon ng kanyang pagbabalik. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sigurado po yan mga kapatid, babalik at babalik ang ating Panginoon. Sa gusto mo, sa hindi, babalik ang Panginoon dahil po yan ay sinabi ng Biblia. At ang katotohanan ay hindi magbabago kailanman. Kapag sinabi ng Biblia at alam natin na yan ay totoo, hindi po yan mga kapatid, hallelujah, lilipas na hindi matupad. Kapag sinabi ng Biblia na ako ay babalik at kukunin ko kayo, sigurado po yan. Ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. John chapter number 14. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Nais ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Bagamat nakikita kanya sa malayo, nais niyang ikaw ay babalik. At uunahin ng Panginoon na siya ay makarating sa iyo. Kahit na ikaw ay naglalakad lamang o gumagapang lamang, tatakbo ang Panginoon papunta sa iyo. Upang ikaw ay salubungin at tanggapin muli, hallelujah, sa kanyang tahanan. Upang tanggapin muli, ito ang aking anak. Kailangan ko siyang linisan. Kailangan ko siyang kunin sa miry clay of sin. Ilagay ko siya sa ibabaw ng pedestal. Puspusin ko siya ng aking kabanalan. Puspusin ko siya ng aking espiritu. Puspusin ko siya ng pagpapala. Puspusin ko siya ng kalusugan. Puspusin ko siya, hallelujah, ng lahat ng kanyang pangangailangan kung siya lamang ay babalik sa aking tahanan. Nais po natin mga kapatid, na sa ating kalagayan ngayon ay makapanumbalik po tayo sa presensya ng Diyos. Dalangin natin mga kapatid sa oras na ito, Panginoon, suriin mo ang aking puso. Suriin mo, Panginoon, kung ako ba'y karapat dapat pang tawaging iyong anak. Marami akong pagkakamali, Panginoon. Marami akong pagkukulang, Panginoon. Nagiging rebelde ako, Panginoon. Hallelujah. Ngunit, Panginoon, ako ay nanunumbalik sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasala. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Suriin natin ang ating sarili sa oras na ito. Glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. Don't pray for others. Huwag mong idalangin ang iyong kapatid sa oras na ito. Huwag mong idalangin ang iyong katabi sa oras na ito. Idalangin mo ang sarili mo. Suriin mo ang sarili mo. Kanya-kanya muna tayo mga kapatid sa oras na ito. Suriin mo ang buhay mo.
Oh, hallelujah, hallelujah. Panginoon, marami po kaming pagkukulang. Nagkakamali po kami, Panginoon, sa araw-araw. Nagkakamali po kami, Panginoon, sa aming pag-iisip. Nagkakamali po kami, Panginoon, sa aming pagpasya.